Okay, magandang umaga mga lods. Gawa na naman tayo ng video. Okay. Maraming salamat pala sa mga subscribers natin. Abay, akalain mong umabot na pala tayo ng 500 plus na subscribers. Malaking na yun, malaking achievement ko na rin yun. Kasi wala naman ako talagang balak na makaabot sa makamonetize tayo. Yung lang natin, purpose is makapag-video lang tayo, makatulong, at saka balang araw may mai-review ako, or kung sakaling ma-encounter ko ulit yung mga problema, mas madali kong balikan, kasi doon ko na lang hanapin sa video compilation ko. Yung subscribers at saka ma-eligible tayo sa monetization, bonus na lang yun mga lods. So, pag-usapan natin mga lods yung dalawang pinakamurang MPPT. Okay. Ito yung dalawang pinakamurang MPPT sa market. Kadalasan tong pinagpipilian ng mga baguhan. Para to sa mga baguhan or may iba naman na hindi baguhan. Pero kadalasan talaga mga baguhan yung namimili dito. Kasi ito yung top list sa pinakamura. Isa na rito yung itong klaseng solar charge controller na to. Siguro marami sa atin dito ang gumagamit nito. Yung may nakalagay na MPPT. Back niya. Maganda naman. Wala siyang fan. Okay. And then yung isa rin sa mura, marami namang mura, pero ito talaga ang kadalasang sabihin na lang natin ginagamit ng mga mura. Itong Elejoy. Okay. Elejoy. 600 watts na Elejoy. Mura din to. Nasa 2,100 to 2,250. And then ito ang pinakamura talaga. Nasa 850 to 950 yung price range nito, mga lods. So, bakit ba bumili ako nito? Nagandahan ba ako nito? Or ano bang nagustuhan ko nito? Bakit bumili ako nito, mga lods? So, unang nagustuhan ko nito is yung design. Dahil malapit kami sa dagat, so pumili ako ng mga design na angkop sa location namin. Yung walang mga butas-butas dito. Di ba kadalasan sa mga ECC, may mga butas-butas dito. For exhaust, para daanan ng mainit na hangin mula sa loob palabas. So, ito wala. So, ang kagandahan nito, dahil wala siyang ganon, hindi siya mapasukan ng kalawang madali. Dahil malapit lang kami sa dagat, so yung hangin namin dito ay may halong dagat. So, pag may mga butas-butas, madaling kalawangin. Kaya, nung nagsimula ako, so ito yung binili ko. Yung kaya sa budget ko. Hindi naman kaya sa budget ko yung mga mamahalin. Yung mga client ko na lang yung ganon yung binili ko, or ganon yung sinet up ko. Kasi sila naman yung magbayad. So ako, kung maliit lang naman yung mga commission ko dun sa mga installan ko, kasi hindi ko naman talaga purpose na makapagpera or pagkukunan ng pera yung natin, yung solar. Siguro racket lang. So ito yung pinili ko noon. Bakit? Yun na. Dahil walang butas-butas at hindi madaling kalawangin. Malapit kami sa dagat. And then, yung build quality, maganda. Yung plastic nito, makapal talaga, mga lods. Yung plastic nito. And then, malaki yung heatsink sa likod. Buong likuran niya is heatsink. Wala lang namang fan. Kasi wala ngang butas. So, hindi sila naglagay ng fan. Dito sana, pwede. Kaso nasa likod. So, walang fan. Ang ginawa ko dati dito, nilagyan ko na lang fan dito sa itaas. So, yun. Kaya ito yung binili ko. Kasi malapit kami sa dagat. Tsaka pwedeng install mo sa labas ng bahay. Yung mga ganitong klase na mga solar charge controller. May nakalagay naman dito na MPPT, pero maraming nagsabi na hindi to true MPPT.
At saka naniniwala naman ako na hindi talaga to true MPPT. Pero ang kagandahan rin nito is maraming supported na voltahe. Yan 12, 24, 36, 48 volts, automatic. And then, sa price range na 850 to 950, so, dito ka lang makakita ng 100 ampere na ganun lang ang yung price range. No? Pero kahit PWM to, hindi to totoong MPPT. Pero pag tama yung setup mo, malaki yung efficiency nito. May may test tayo sa 600 watts natin. Nakakuha siya ng 415 watts. So malaki-laki na rin. So pero pag 36 pa siguro 'yon, 36 volt system mas maganda. So ito naman yung Elejoy. So bakit binili ko to or pinalitan ko to? Kasi alam nating lahat, maraming review dito sa YouTube na totoong MPPT talaga to mga lods. Okay, totoong MPPT to. Unlike sa yung una, yung black, PWM yun, kahit may nakalagay na MPPT. At saka, parehas sila nito. Ito at saka ito. Parang Palawan Express na din. Parang Palawan Express, walang kuskus balongos. Lagay mo lang yung wires and then set ka lang, pindot, konting pindot lang. Yung charging voltage, tapos wala nang ibang iset. Naka-preset na lahat. Yung floating voltage, wala na. So, bumili ako nito, hoping na may resolve ako yung errors. Sana hindi na mag-error yung gens natin, yung Jenson 5,000 watts. Kasi kadalasang nag-i-error dito. Sabi ng mga comments, baka sa solar charge controller natin. Okay. Kasi auto to. Pag na-full yung na-fully charge yung battery, matik mag-cut off yung battery. And then, yung solar charge controller na yung bahala papunta dun sa sa inverter. Ikaso, wala siyang control sa out ng voltahe niya. Okay. So, siguro, tumataas yung voltahe kaya nag-overvoltage. So, palaging nagka-error yung Unlike dito sa Elejoy natin, pwede mong iset yung charging voltage. At saka, hindi siya lalagpas doon talaga. Hanggang doon lang. Kung ano yung nakaset mo, hanggang doon lang talaga. Kasi hindi to automatic. So, hoping na itong solar charge controller na to, may resolve natin yung mga errors natin sa past na ginamitan ito. Okay. And then, ang kagandahan din dito is may fan na. Yung buong body niya is heatsink mga lods. So, yun ang kagandahan. Yun ang sabihin na lang natin halos doble yung presyo nito. Or doble, mahigit. Yung presyo nito. Pero, totoong MPPT naman. Okay. And then, yun pa rin. Yun walang mga butas-butas. Kaya, trip ko yung mga ganitong klaseng mga solar charge controller compared doon sa ibang mga solar charge controller. Pero hindi ko naman sinabing hindi yun maganda. Siguro, isa sa mga dahilan na hindi ko binili yun is medyo pricey talaga. Ito 2,100 and then yung iba is 7,500. From 6,500 to 7,500 yung range nun. So, sa ngayon, hindi ko afford. Wala naman akong pera ngayon. So, ito lang muna dalawa. At saka, sana mag-improve yung natin, setup natin. Kasi ito, yung previous na mga test natin, nakakuha to ng Kasi dati, yung solar panel natin, nilagay lang sa bubong. Walang elevation or hindi elevated o walang space. So, sa isang 600 watts na panel, nag-harvest lang to ng pinakamalakas na yung 355. Pero nung inelevate na natin yung panel natin, lalo na bifacial yon, so nakakuha na siya ng 415. So malaki na rin yung nadagdag. So, hoping ito, pinalitan natin yung
solar charge controller natin ito ng Ilijoy. So sana mas malaki yung ano nito, mas malaki yung ano harvest nito. Nag-expect rin ako ng ano malaking harvest, lalagpas doon sa 415. Okay. And then sana nakakamura tayo nito. Hindi tayo mapapamura. So hoping may mga video tayo, i-test natin mamaya kung ano yung ano result sa pag-upgrade natin. Okay, so test na natin yung ano, yung solar charge controller natin na black, yung 100 ampere na auto natin, automatic voltage detection. So yung solar panel natin na gagamitin is bifacial 600 watts. Nakaangat na siya. So tingnan natin. Nakapagtala naman tayo ng ano 367 watts. So malaki-laki na yung improvement compare doon sa nakapatong lang sa bubong na hindi inaangat yung ano solar panel, hanggang 355 watts lang. Pero ngayon nakakuha na tayo ng ano 365 watts. So tingnan pa natin mamaya. Okay mga lods, so di natin makita. Yan. 374. Yan, 374. So, tumaas. Nasa 10 AM ngayon. Tingnan natin mamaya. Mga pabandang 12. Yan na lods. Medyo magalaw yung cam. So, nasa 312. Pero kanina, nakita ko kanina, 315. So, 315. Malaki na yun mga lods. Okay, yun mga lods. Based sa test natin, yung ganitong solar charge controller. So, nakapagtala tayo ng ano, from 365 hanggang 415. 415 na wattage. Tirik yun. Tirik yun kahapon mga lods. So, test yun kahapon. And then, yung solar panel pala natin is nakaangat na. Kasi yung hindi pa nakaangat, hanggang 355 lang talaga yung pinakatirik. Pero kadalasan is 320 lang sa 600 na solar panel natin. So ngayon, umangat na. So tingnan natin kung ilan din yung maha-harvest. The same setup, different solar charge controller. Ito na naman, yung Ilijoy na naman. So tingnan natin. Yung ano natin, update. Siguro kukuha tayo ng 3 or 4 na test hanggang mamaya para makita natin kung gaano talaga ka-efficient or gaano kalaki yung ma-harvest compare sa dito na solar charge controller. Okay mga lods, so ito na pala yung setup natin. So napalitan na natin yung ano, yung solar charge controller natin na black, yung may nakalagay na MPPT pero sabi nila PWM. So ito na yung Ilijoy. So first time nating buksan ngayon mga lods, para i-test natin, para makita natin yung ano, yung harvest ng Ilijoy. So hindi gaya to sa ibang ano, hindi gaya to sa ibang solar charge controller. Sa kadalasang mga solar charge controller is kadalasang mong iuna yung battery sa pag-on. So, battery and then solar charge controller. Dito sa Ilijoy, unahin mo yung ano, yung solar panel. So, pag nauna yung solar panel, so mag-energize na yung Ilijoy, saka mo pa yun i-on yung ano, yung battery, yung papuntang charging battery para pag-prevent ng ano, ng backflow. Yan mga lods. So, dito sa breaker natin, so dalawa pa yung ginamit natin. So ito yung sa ano, sa solar panel, and then ito yung sa baterya natin. So battery natin. So ito yung first time na i-on natin. So unahin natin yung solar panel mga lods. So kung makita natin, nag-ilaw na yung ano, Ilijoy. So may detection na yung Ilijoy natin. So on na natin yung ano, battery. Okay, yun. Naka-on na yan ng solar panel natin at battery mga lods. So, goods na yan. So, pag patay rin, unahin natin yung battery tsaka yung solar panel. So, reverse process na lang din. Pero, pwede naman tong ano, hindi na i-on and off yung breaker. Kasi,
Yun ang kadalasang mali ng kadalasang ginagamit natin. Akala kasi natin yung breaker is parang switch na rin. On and off and off. Oh, yan. Yung breaker natin is iba yun sa switch. Oh. Maliban sa automatic siyang mag-break, wag nating gamitin yung breaker natin as a switch. Oh. Kasi baka yun pa pagsimula ng sunog. Pag palagi natin ginagamit yan, on and off yung switch. Kaya nga sa ibang mga setup, lalo na sa mga mataas na voltahe, may talaga, mga isolator. Oo, para hindi masunog. Kasi pag breaker yung kadalasang ginagamit, yun. Posible bang pagsimula ng sunog or baka masira pa yung breaker mo. So iwasang gawing parang switch na yung breaker natin. Yung LG naman natin is kusang mag-o-off yan. Paggabi na. Pag yung voltahe ng solar panel is mababa na kaysa voltahe ng baterya, kusa siyang mag-off. Automatic yan mag-off. Tas pag umaga naman, pag ma-detect niya na mas mataas na yung voltahe ng solar panel kaysa baterya, kusa siyang mag-on yung natin. Yung solar charge controller na Ilijoy natin. Yun ang kagandahan ng Ilijoy. Kasi wala nang kuskus balungos, so mas maganda. Walang hassle. So yun mga lods, test na natin kung ilan yung makukuha natin. Kasi excited na rin ako. Kasi sa upgrade natin, kung sabihin na lang natin nakakamura ba tayo sa Ilijoy or mapapamura ba tayo. So, test na natin yung yung setup natin mga lods. Yan yan ang setup natin. Pinalitan na natin yung black na solar charge controller. So, nilagay ko muna dyan yung meter. Yun So, yan. Hindi ko pa nilagay yung isang Ilijoy. Okay? And then, time check tayo. 8:30. So, yung harvest ngayon sa 8:30 is nasa 376, 371, which is napakalaki talaga improvement. Hindi ko to nakita pa noon, yung black pa yung ginagamit natin na ECC or solar charge controller. Bandang 8 nasa 200 pa ata, 180 to 220. Pero ngayon nag 400 na or 370 mahigit. Yun sa 8:31. So, excited ako kung ilan talaga ma-harvest mamaya. Siguro, check natin mamaya mga 10 and then 12, 11, 12. So, yan pala setup natin. Yan Yun mga lods, 444. 444. 844 pa lang mga lods. So, ganyan na. 446, 45. Nasa umaga pa lang. So, grabe talaga ang Ilijoy mga lods. Napakalakas mag-harvest. Grabe. Umagang-umaga pa lang, nasa 16 ampere na yung niya. Yung na-harvest niya. Yan Yan. 8:44 AM. Okay, yan mga lods. So, nasa nasa 436, 37 or 38 yung harvest ngayon. 9:58 AM. Yan. Lumipas yung isang oras. So, yun ang mga lods. Yan 4:36. So, yan ang update natin. So, maganda pa rin yung harvest ng solar panel natin using Ilijoy 600 watts mga lods. So, yun lang mga lods. Okay, yan mga lods. Umabot ng 499, 500. 500 plus na harvest natin. Nasa 11:18. Yun. Tirik yung araw ng mga lods. So, napakalakas. Umaabot ng 500 mahigit. Yun ang update natin. Yan
So, bihira lang na umabot yung hindi lang bihira, hindi makaabot ng 500 yung dating ano natin, solar charge controller. Yan oh. Easy lang yung 490. Yun, 500 plus. 505. So yun mga lods, siguro iwan ko kung peak na ba to. Nasa 506 yung harvest niya. Oh, nasa 1119. Yung ano natin. Yan oh, yan oh. Okay, so tinetest ko ulit mga lods. So nakakuha tayo ng 520 na watts na harvest. Yun. Yun na siguro ang pinakamataas na nakita natin, 520. Okay, yun mga lods. Yun ang resulta ng test natin. So, yung ganitong solar charge controller, nakakuha siya ng pinakamataas niya is 415. Yun, 415 watts yung na-harvest niya sa katirika ng araw mga lods. So, mataas-taas na rin. 415 sa 600 watts na isang solar panel. So, isang solar panel na 600 watts, yung na-harvest niya is 415. Okay, and dito naman sa Ilejoy. Okay, mga lods, ang Ilejoy naman, ito yung pinaka best talaga. Yung Ilejoy naman, nakapagtala tayo or naka-harvest tayo ng pinakamataas niya is 520. Yun. 520 watts mga lods sa katirika ng araw. Oo. Pero hindi naman straight yung tirik ng araw ngayon kasi maulan dito sa amin. Pero yung time na yun is talaga yung silaw ng araw. So, nakapag-harvest siya ng 520. So, malaki-laki na rin compare dito sa isang solar charge controller. So, yun mga lods, sana sa ginawa nating yung test natin, makapag-desisyon kayo kung anong solar charge controller yung gamitin nyo. Ito ba? Or itong Elejoy? Okay. So, yun lang mga lods. Kung umabot kayo sa puntong ito, makahingi sana ako ng subscribe man lang. At saka paki-like naman ng natin, videos natin. Okay? And then, thanks for watching mga lods. Bye-bye.